Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong babasahin ngayon ay ang ating mabuting balita para sa araw ng Huwebes, August 7, 2025. Simulan na po natin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 16 verse 13 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista, kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong nabasa natin ngayong mabuting balita ay napakaganda at maganda na lagi natin itong basahin bilang isang Katoliko, dahil ito yung magandang Bible verse na kung saan marami tayong matututunan sa ating pananampalataya at tungkol sa ating simbahan. Maraming pwedeng pag-usapan dito sa mga verses na ito na ating binasa. Pero meron lang akong tatlong pwedeng ibahagi sa inyo. Yung una ay ang Panginoong Hesus ay
itinatag niya ang simbahan kay Pedro. Yun yung pinakaunang-una na pwede kong ibahagi. Kaya ang ating simbahang Katolika ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. Sinasabi dito, sabi ng Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Ang Pedro po ay Petros sa Griego, na ibig sabihin ay bato. Ibig sabihin, kung babasahin natin ng ganon, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Yan po yung unang may babahagi ko, na ang ating simbahang Katolika ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. At ang pangalawa po ay binigyan ng otoridad ang ating si Pedro sa mga bagay na para pangalagaan ang ating simbahan. Sinabi niya rito, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Binigyan po ng otoridad si Pedro para pangalagaan ang simbahan. Kaya naman po ang ating simbahan ay kailangang laging nagkakaisa sa larangan ng ating pananampalataya. Mayroon pong 4 na marks ang ating simbahan. Yan ay una ay 1, pangalawa holy, pangatlo Catholic, tsaka pang-4 ay apostolic. So kung dumaan po tayo sa mga catechism na turo ng ating simbahan, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng marks na yan. Yan yung 1, holy, Catholic, and apostolic. So hindi ko na po pahabain. Ang pangatlo naman po na ibabahagi ko ay yung lahat ng ito ay nangyari dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Lahat ng mga bagay na ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin na lang natin na nung marinig natin dito, nung tinanong ng Panginoon kung sino siya ayon sa mga tao, iba-ibang sagot nila. Tapos nung tinanong na ng Panginoon silang mga alagad kung sino siya, si Simon Pedro ang sumagot. At ang sabi niya ay si Jesus ang Kristo or Messiah, Mesias, at anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ang tao ang bigay sa kanya ng kaalaman na yan, kundi ang kanyang amang nasa langit. Ang Diyos mismo ang nagpahayag sa kanya na si Kristo ay Mesiyas, siya ang Kristo at siya ang anak ng Diyos. Kasi kung sa ganang kay Pedro lamang iyon nagmula, mababasa natin dito nung ipinaliwanag na ng ating Panginoon na magbabata siya at pahihirapan siya at mamamatay siya sa cross, at pagkatapos ng 3 araw ay mabubuhay na uli. Dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi at sinabihan na dapat sana ay hindi mangyari ito. Kaya kung sa ganang sarili lamang ni Pedro ay hindi niya masasabi ang mga kataga na si Jesus ang Mesiyas o siyang tagapagligtas o kaya siya ay anak ng
Diyos, kasi nakita natin na saganang sarili lang lamang niya, nasabi niya na dapat sana hindi pagdaanan ng ating Panginoon. Yan ay saganang sarili lamang niya na sana hindi pagdaanan ng Panginoon. Pero sa plano ng Diyos, yun talaga ang mission ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Katulad ni nung yung nasa desyerto ang ating Panginoon, tinempt din siya ni Satanas doon ng 3 beses, at pagkatapos niyan parang itinaboy na siya ng ating Panginoon. Ganon din naman itong pananalita ni Pedro na parang hindi siya ayon sa plano ng Panginoon. Kaya parang tinaboy din ng ating Panginoon yung ganong kaisipan kay Pedro. Dahil yun ay kaisipan ng saganang sarili lamang niya at hindi sa Panginoon Diyos. At makikita po natin yan kung bakit si Pedro ang naging parang namumuno sa simbahang Katolika pagkatapos na magkaroon ng Pentecost, nung ma-receive na nila ang Espiritu Santo. Siya ang unang-unang nag-preach sa mga tao. At marami pa tayong mga eksena dito sa ating scripture na mababasa kung bakit si Pedro ang laging nangunguna. Dahil siya ang binigyan ng otoridad sa pangangalaga ng kanyang mga kawan. Kung ang ating Panginoon ay ang mabuting pastol, siya rin naman, si Pedro, ay binigyan niya ng kakayahan na maging pastol nating lahat na nananampalataya sa ating Panginoon. Yun lamang po, sana ay marami kayong napulot sa araw na ito at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.